Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba. Tunay nga Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Nananatili kang tapat sa kabila ng aming mga pagkukulang at sablay sa buhay. Lumalapit po kami ng buong kapakumbabaan sa dakilang tron ng iyong biyaya. Humihingi po ng tawad sa lahat ng mga nagawang kasalanan. At dalangin po namin, O God, sa pamamagitan po ng Diyos Espiritu Santo, patuloy ka pong mangusap sa amin. Siya sa atin mo nga po ang bawat puso. At dalangin po namin, O God, maging simpleng devotion ito, maging blessing po sa bawat isang nakikinig. Sa iyo lamang po ang papurit pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng Ezekiel 36 verse 26, A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of a flesh. At dun po sabi ng Psalms 51:10, Create in me a clean heart, O God, and a renew a spirit within me. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, mahalaga po na pag-usapan natin ang tungkol po sa ating mga puso. Ito'y napakapangkaraniwan na at maaaring lagi nating naririnig. Subalit ano nga ba ang nilalaman ng ating mga puso? Kaya nga po ang paalala ng salita ng Diyos sa aklat po ng Proverbs, Kawikaan, Proverbs 4:23 na, Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Pakaingatan daw po natin ang ating mga puso sapagkat ang ating puso po ang nagkakaroon ng epekto sa lahat ng issues ng buhay natin mga minamahal. Alam nyo, meron pong pag-aaral na ginawa. At according po kay isang doktor, Dr. Farid Murad, na ito daw pong puso ng tao ay merong more than 2,000 neurons. Opo mga minamahal. Kanya nga mga minamahal itong ating mga puso, may kakayanang magdesisyon ng kanya nakakapagdesisyon ng kanya. At according po sa pag-aaral mga minamahal, ang atin daw pong puso ay nagre-react ng 10 seconds advance kaysa sa ating utak. Opo mga minamahal, kaya mahalaga po na maunawaan po natin ang ating mga puso. Sapagkat ang puso po ng tao, mga minamahal, ay nag-act ng nauna. Kaya nga alam nyo doon sa Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 5, ang sinasabi ng Bible, And God saw the wickedness of man was great in the earth, and every imagination and thoughts of his heart was evil continually. So mga minamahal, binanggit po ng Biblia na imaginations and thoughts of the heart are evil continually. Sapagkat pag sinasabi po ng Biblia yung word na imagination, may kinalaman ho ito sa ating mga puso. Ang sabi ho ng Biblia na lahat na lamang ng imagination at iniisip ng puso ng tao ay pawang masama. Doon po sa aklat ng Genesis, kaya po ang Panginoon inalungkot sa kanyang puso. Kaya nga po nagunaw noon ang mundo natin mga minamahal Kaya mahalaga po na maunawaan natin ano ba yung ating puso. Alam nyo, malaki ho ang kinalaman yan. Kaya ngayon ang hinihiling ni David, Create in me a clean heart, O God. Ito ho yung kailangan natin sa ating buhay. Sapagkat ang puso ho ng tao, mga minamahal, ay malaking bagay sa ating buhay pananampalataya. Opo, kapag ang puso ng tao ay tinatawag nating maayos, ito po ay magiging joyful heart, mapagpasalamat. Sa lahat ng mga bagay, ito'y kailangan natin gawin Ang sinasabi ng aklat ng Thessalonians 5:18, And everything give thanks, sapagkat ito po yung will of God in Christ Jesus concerning you. Ang puso po na mapagpasalamat ay galing po yan sa joyful heart. Yung pusong masayahin. Alam nyo, sa pag-aaral sa science, ito pong puso natin kapag masaya, nagpuproduce yan ng tinatawag na nating nitric oxide. Opo mga minamahal, itong nitric oxide ay tinatawag na act as a signaling molecule. Ito po yung mga minamahal na nagdadilate ng ating mga blood vessels na kapag ikaw ay masaya, ay di siyempre hindi nagsisikip ang iyong mga ugat, dumadaloy ng malaya ang iyong mga dugo, mga minamahal sa ating mga ugat, sapagkat masaya ang iyong puso. Subalit kapag lagi ka nakasimangot, ito ay may kinalaman sa kalusugan. Kaya nga mga minamahal, yung joyful heart
na sinasabi po ng Biblia, magkaroon po tayo. Sapagkat yung po mga cells natin, kapag po yan ay nanghihina na, ang sinisignal niyan is suicidal, gusto nilang magpakamatay. Pero kapag maraming nitric oxide, nadadilate yung atin ng mga blood veins, ayan po ay nagiging maalwa ng pagdaloy at sinisignalan yung mga cells na huwag kang magpapakamatay. Yung mga cells, kailangan mong maging masigla at mabuhay. Kaya mahalaga po magkaroon tayo ng joyful heart upang dumami yung production ng tinatawag nating nitric oxide sapagkat malaki ang kinalaman ito sa ating buhay, sa ating puso. Kapag masaya tayo, meron kang tinatawag na thankful heart. Kapag meron kang thankful heart, mga minamahal, anumang sitwasyon ng buhay, anumang kalagayan natin, ipinagpapasalamat natin. Nako mga minamahal, hindi po ito hadlang yung mga sitwasyon kalagayan upang tayo ay hindi magpatuloy sa buhay. Magawa natin maging masaya. Kapag ang tao ay masaya ang puso mo, mapagpasalamat, meron kang forgiving heart. Kaya mga minamahal, malaki ho ang kinalaman ito sa ating faith. Kaya nga sabi sa Book of Matthew, sa 20:21, sabi ng Panginoon, magkaroon ka lang ng faith as little as a mustard seed. Sabihin mo sa bundok na ito, pumunta sa dagat, tatalima ito, manampalataya ka sa iyong puso. Yan din ho sa amin ng Romans 10:9, hindi ba mga minamahal? That if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shall believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shall be saved. Yun ang pananampalataya, maraki ho ang kinalaman sa ating puso. Nandun ho nagmumula yung ating faith. Kaya ito mga bagay na ito na sinasabi ng banal na kasulatan na, Lord, bigyan mo kami ng tamang puso. Itong tamang puso na nagmumula sa tamang pananampalataya, nagbubunga ho sa atin, hindi lang sa kalusugan, sa ating pananaw ng magandang bagay mga minamahal. Kanya nga sabi ni David, make me hear joy and gladness. Sapagkat yung puso, kapag ikaw ay nagkamali, ito po'y nalulungkot mga minamahal. Kaya binanggit niya doon sa Psalm 51:12 din, restore unto me the day of thy salvation, mga minamahal. Sapagkat yun pong puso, mga minamahal, ng tao, ito po ay malaking epekto sa ating buhay pananampalataya. Kaya ito pong binibili ng banal na kasulatan. Yung puso na sana'y magkaroon ho tayo. Ito pong puso na nagmumula sa Diyos, mga minamahal. Sapagkat kapag meron kang joyful heart, meron kang thankful heart, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, ipagpasalamat ho natin. Yan ho ang sabi ng Biblia, hindi ho ba sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks for this the will of God in Christ is concerning you. Ipagpapasalamat ho natin ang bawat sitwasyon. Kapag andun ang puso mo, hindi magkakaroon ng puso na malungkot, na pusong maraming kapaitan. Sa halip, puso na handang magpatawad, anumang ginawa ng mga tao na sinasabi siya, okay lang. Ganun dapat ang attitude natin. Sapagkat yung attitude natin, itong magre-reflect sa ating mga buhay. Makita natin maraming tagumpay na tao, maging masaya tayo. Huwag lagi nakikita natin kapangitan. Kapag kasi hindi masaya ang puso mo, puro ka na lang complain sa buhay. Wala akong lahat ng mga bagay. Yung mga challenge, para bang walang katapusan, ipagpasalamat natin. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Alam nyo, ito yung ating natutunan. Sa mahabang panahon na meron tayong mga challenges ng buhay, sige lang, ipagpasalamat natin. Malaga, ang Diyos ay patuloy nagpapala sa atin ng panibagong araw upang bigyan tayo ng panibagong pag-asa. Yan po mga minamahal, ang biyaya ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Kaya mahalaga na ayos po ang ating puso. Kapag maayos ang ating puso, magbubunga po yan ng maganda sa ating buhay at magiging tama po ang ating relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga po yung relasyon mga minamahal. Ito yung kailangan nating ayusin na magmumula po sa ating mga puso. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon, ikaw lang po ang may author ng lahat ng bagay. Kayo din po nagkaloob ng aming mga puso. Tunay po Panginoon na kayo lang ang nakababat nakakalam ng lahat ng bagay. Turuan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon po ng joyful heart upang magkaroon kami ng thankful heart at forgiving heart. Dalangin po namin na patuloy kayo po magpala sa bawat isa sa amin, anumang sitwasyon at kalagayan ng buhay. Magawa para namin ipagpasalamat at ipagkatiwala sa iyo. Sapagkat ikaw lamang Panginoon ang gagawa sa lahat ng mga bagay. Pagpalain mo nga po ang bawat isa, lalo po aming mga mahal sa buhay at pamilya. Sa ilang po namin pinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po,
Papagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.